Hey guys, baka sakaling pinag-iisipan nyo pa kung ano ba ang pinakasulit po na bilhin na Nubia Neo 5 po sa tatlong version na to. Ito bang Nubia Neo 5 GT? Ito po bang Nubia Neo 5 Pro? O ito pong base version na Nubia Neo 5 5G? Ito po guys yung Nubia Neo 5 5G. Ito po yung color gold pero meron po siyang dalawang color pa na available. Yung color black po, saka yung color silver. Sa may package po ng smartphone na to is meron po siyang 45 po sa charger. Ito po yung charger na kasama niya. Siyempre, meron din pong kasamang case yan. Ito po yung kasama niyang case. Hard plastic case po siya. Yan. Then dito po sa may Nubia Neo 5 Pro. Ito po yung ating smartphone. Dalawang kulay po yung available sa kanya. Isang color black nga po, saka po yung color white. Sa may package po ng smartphone na to, is meron po siyang 80 watts sa charger. Ito po guys yung kasama niyang package. Color black po siya. At color red po na cable. Then sa may case po niya, ito po yung case na kasama niya. Hard plastic case din po siya. Then dito naman po sa may GT version, ito siya guys, color gold po ito. Pero meron pa po siyang available na dalawang kulay din, yung color black. Saka po yung color silver, kung di ako nagkakamali. Parang mas maganda sana guys yung color black ang kunin natin dahil hindi ako ganoon nagagandahan dito nga po sa may color gold na available sa kanya. Then sa may package po ng GT version, same po siya guys ng Pro version na meron pong 80 watts charger. Then sa may case naman po niya, same pa rin po siya na meron pong hard plastic case. Yan po guys yung mga package ng bawat smartphone nga po ng Nubia Neo 5 series natin ngayon. Sa presyo naman po guys sa mga smartphone natin na yan, dito po sa may Nubia Neo 5 Pro, sa Nubia Neo 5 5G, is meron po siyang 10,000 na SRP. Para nga po sa may 8128 na version. At dito po sa may Pro version is meron po tayong 13,000 na presyo. At meron po siyang 8256 na version. At dito po sa may GT version guys is meron po siyang kulang 16,000 po na presyo. At meron po siyang 8256 na version. Meron din po siyang 12256 pero medyo mahal po yun sa kulang 20k na presyo. Kaya para sa akin, mas okay na po ako sa may 8256 lang. Guys, nagawan ko na po ng specs yung tatlong smartphone na to. Papakita ko lang po muna sa inyo yung mga pinagkaiba po nila sa mga specs po nila. Especially nga po sa mga processor. Dito po sa may base version, ang isang kulang po dito guys, compare nga po sa may dalawang version na to, is dito po sa may ating display. Then naka-IPS lang po yung ating display dito. At meron po siyang 120Hz na refresh rate. Yan guys. Kumbaga guys, okay lang naman yung kanyang display. Maganda pa rin naman yung touch sampling rate niya. Pero hindi nga lang po siya naka-AMOLED para nga po sa may 10K po na presyo niya. At dito nga po sa may Pro version. Technically guys, ito pong Pro version is ito lang din po yung Nubia Neo 3 GT last year. Kumbaga napaka-identical po nila ng specs. Even nga po Antutu guys, akala niya ito pong Nubia Neo 5 Pro is ito lang din po guys yung Nubia Neo 3 last year. At dito po sa may display natin is naka-AMOLED na po siya. At sa ating refresh rate is naka 120Hz pa rin po siya. Yan siya guys. Kaya kung sakaling mas gusto niyo na mas magandang display, syempre dito po tayo mag-i-start sa my Pro version. At itong GT version guys, hindi na po sila nagkakalayo almost ng Pro version dahil naka-AMOLED nga din po siya. Pero dito po sa may refresh rate natin, is naka 144Hz po yung ating refresh rate. Kumbaga guys, medyo konting lamang po yung display niya. Pero overall para sa akin is hindi pa rin naman sila nagkakalayo dyan. Then sa may processor naman po nila, dito po sa may dalawang processor po ng base version, saka po ng Pro version, is hindi po sila nagkakalayo ng performance. Kumbaga guys, magkaiba lang po yung Antutu nila. Pero sa may actual performance po guys, hindi po sila nagkakalayo. Almost the same pa rin po sila. Ang malaking difference po is dito po sa may GT version. Dahil naka-Dimensity 7400 nga po siya. Guys, kung Dimensity 7400 lang po, siya po ang merong pinakamagandang performance ngayon sa lahat po ng mga mid-range na mga smartphone. Pero hindi naman ibig sabihin guys na siya yung pinakamagandang processor ngayon. Kumbaga ang ibig ko lang po sabihin, sa lahat po na naka-Dimensity 7400, siya po yung merong pinakamagandang performance. Yun lang po yung pinagkaiba niya. Then dito nga po sa may dalawang version na to, sa may Pro version, saka po sa may base version, naka-unisoc po silang parehas dito.
na merong Unisoc T9300. Habang si Pro version is meron po siyang T9100. Guys, mas maganda sana kung mas makakakita pa tayo ng ibang mga smartphones na hindi po mga gaming phone na meron pong ganitong klase ng processor nga po na merong Unisoc. Dahil medyo mas maganda po yung performance ito compare po sa may Dimensity 6300 saka po sa may Helio G200. Kaya sana guys makakita pa tayo ng ibang smartphone po na meron ganitong klase ng processor, especially po sa ibang brand. Dahil nakakakita po tayo ng ibang mga Unisoc nga po sa ibang brand, pero hindi po yung model na to, hindi po yung Unisoc T91, saka po hindi po yung Unisoc T93. Dahil mas maganda po ito guys kung sakaling yan po yung makikita natin. Dahil mas maganda po yung performance niya compare nga po sa may Helio G200 ngayon. Dahil kung papansinin nga po natin guys is hindi lang naman guys si Nubia yung gumagamit po ng Unisoc po ng mga processor ngayon. Ginagamit na rin po yan guys nila Xiaomi, nila HMD, even nga po sila Infinix, saka sila Tecno, saka sila Itel guys. Karamihan po sa mga brand ngayon gumagamit po ng mga Unisoc na mga processor. Kaya guys, kahit bagong brand lang po si Unisoc, talagang masasabi natin na okay din po yung mga processor nila. Kaso talagang pang mga budget phone lang po yung mga processor nila. Kaya sana guys, mas makakita tayo ng mga mas murang smartphone na meron pong ganitong klase ng Unisoc nga po na processor dahil mas maganda po yan compare nga po sa ibang mga processor ngayon sa mga budget phone. Dahil sa ngayon nga po, hindi na rin po basta-basta ang Unisoc. Dahil pangatlo po sila sa pinaka bestseller po ng mga processor ngayon, kumbaga mas madalas na po siyang ginagamit compare nga po kay Exynos. Siyempre, nangunguna pa rin po si Snapdragon. Pangalawa nga po si MediaTek. At pangatlo po guys si Unisoc. Kaya kung sakali po guys na pinag-iisipan nyo kung ano ba yung mas magandang kunin sa may tatlong smartphone na to. Siguro guys, mas maganda kung sakali man po na bibili kayo ng Nubia Neo 5 series. Mas maganda po kung dumiretso na tayo dito. Guys, hindi man siya yung pinakamagandang smartphone sa may ganyang presyo. Meron naman tayong mga features po na makukuha sa kanya na wala nga po sa iba. Kumbaga guys, may re-recommend ko lang po talaga to kung gusto nyo lang po talaga ng shoulder trigger button. At dito nga po sa may dalawang smartphone na to, mas maganda po guys na hintayin po muna natin na magmura po yung mga presyo nila bago po tayo bumili. Pero dito po sa may GT version, guys, nagse-sale po yung smartphone na to ngayon ng around 14,000 po sa may Shopee pagka po ginagamit yung link namin sa may, dyan nga po sa may YouTube. At feeling ko guys, sa mga susunod na buwan, sigurado magmumura din po yung presyo niya. Kaya sa tingin ko po, mas magiging sulit po yung mga smartphone na to sa mga susunod na buwan. Pagka po bumaba na yung mga presyo nila. Pero sa ngayon po guys, kung sakaling magbe-base po tayo sa mga presyo nila. Dahil nabili ko po yung smartphone na to guys ng 10K. Nabili ko po yung smartphone na to guys ng 13,000. At nabili ko po siya ng 16,000. At para sa may ganyang presyo guys, I think sa tingin ko, meron pa po mga smartphone na mas maganda sa kanila. Kumbaga guys, bibili nyo lang po yung smartphone na to kung sakaling gusto nyo lang po makuha yung mga features nga po nila na wala nga po sa iba. Pero kung sakali po sa presyo tayo magbe-base, hindi ko pa po marirecommend yung mga smartphone na to. Especially nga po itong dalawa. At update ko na nga rin po pala kayo guys, magpapag-giveaway nga po pala ako ng Nubia Neo 5 5G. Ito pong base version. Pero ang ipapag-giveaway po natin is ito pong naka-sealed. Gagawan ko po muna guys ng full review to ng gaming test po. Ng extreme gaming test sa ating gaming tech tips. At doon po ko pipili guys ang mananalo ng brand nyo nga po na Neo 5 5G. Then guys, pagka po nakapili na ako ng mananalo, magla-livestream po ako. Magla-live po ako guys sa may main channel natin ng Gadget Tech Tips. Kung sino po yung mananalo ng smartphone na to. At doon ko po i-announce guys yung mapipili ko po na mananalo. Pero kung sakali nga po guys na hindi po makakasagot yung mananalo, doon na lang po ako pipili sa live stream natin. Guys, update ko na lang po kayo kung paano po yung magiging mechanics natin. Or kung kailan ko po gagawin yung live stream para po mapaghandaan natin. Sure naman yun guys, sa gabi ko po siya gagawin dahil para hindi na tayo busy lahat. And sa ngayon po, yun po muna guys yung mabilis na comparison natin sa specs po ng mga smartphone na yan. Then yung quick update na nga rin po sa gagawin natin giveaway dito po sa may Neo 5 5G. Yun lang po guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.